Ako ay magdadrive ngayon. In reality, makikipag resbakan ako sa traffic. Ilang buwan din ako nag-aral sa pagtuturo ni hobby dahil pangarap ko talaga makapag-drive, matuto, at saka determinado ako na matutong mag-drive. Kaya eto na, sa ilang buwan na pag-aaral, finally nakakapag-drive na ako sa traffic. Sabi nga, ang pagdadrive daw ay isang investment sa sarili mo. Kung gusto mo makapagtrabaho dito sa abroad, lalo na dito sa New Zealand, kailangan mong matutong mag-drive. Kung hindi ka matututo, walang mangyayari. Nakatingga ka lang sa bahay, hindi ka makakapagtrabaho. Nung una, takot ako kasi una ang kinatatakutan ko itong roundabout na to. Itong roundabout, kailangan talaga yung isip mo, yung mata mo at kamay mo kailangan mabilis. Tinanggap ko kung minsan si hobby ay sinisigawan ako kasi part yun ng pagtuturo, part yun para matuto ka. Noong una, nag-aaral pa lang, ang dinadrive ko yung isang compound ng isang park, ang tawag sa Splash Planet. Pabalik-balik ako hanggang sa magkaroon ako ng confidence. Yun muna ang inaral ko, pabalik-balik bago pumasok si hobby sa trabaho. Kailangan muna i-train niya ako. Pupunta kami sa park na yan at driving lesson ako. Hindi lang yan, kailangan yung utak mo, yung isip mo, kailangan nakafocus ka. Tandaan mo yung mga sinasabi, yung tinuturo sa'yo. Pagkatapos ng 3 buwan, isa na namang test ang kailangan kong ipasa, yung sa theory test. So kailangan kong mag-aral, parang nagbalik-aral ako. Diyos ko, kailangan kong i-memorize yan, pero hindi kailangan i-memorize, basahin mo lang, tandaan mo. Pagkatapos kong binasa lahat yon, pabalik-balik, araw-gabi, kasi wala pa naman akong trabaho, araw-gabi inaano ko yun, binabasa ko hanggang matapos ako. Isa na naman, nag-theory test ako, tapos pabalik-balik ako, nag-upload, bumibili ng Q&A para sa theory test para maipasa ko. Then bawat labas namin, ina-identify ni hobby kung ano yan, kung ina-identify niya kung tugma doon sa inaaral ko, doon sa book at saka doon sa online, tinutugma niya, tapos ini-explain niya na ganito, ganun. Yan. Hindi agad-agad matututo ka. Pero kung dati ka nang nagda-drive sa Pilipinas, pero ganun pa rin, pagdating mo dito sa New Zealand, mag-theory test ka. Ganun pa rin. Pero madali na sa inyo, pero sa akin, kasi from zero ako. And then after 5 months,
sinubukan ako ni Habi na mag-drive sa highway. Muna kami nag-aral din ako sa highway, pabalik-balik gabi. Then dahil nga una ko pa lang nahuli ako ng pulis, pero hindi naman parehas sa Pilipinas na pag nahuli ka, asan mo yung ano mo, yung driver license mo, parang ganun. Hindi sila, ang gagawin nila, tuturuan ka na wag ganito kasi baka madisgrasya ka, ganon. I-explain nila sa'yo. Ilang weeks din ako doon na nag-aaral doon sa highway. And then pagkatapos niyan, noong parang yung kating-kati na yung paa ko at saka may ko, parang confident na akong mag-drive. So sabi ni Habi, sige, subukan kita, mag-drive ka sa isang, kasi may trabaho na ako. Sinubukan niya akong mula sa bahay hanggang doon sa tinatrabahoan ko. Yung isang isang way lang. Tapos babalik-balik na. Babalik na. Gabi ang pag-aaral ko. Hanggang sa ilang beses. Yung maya-maya, parang yung paa at kamay mo, pakiusap mo, parang magaan na. So, ayun na. Hanggang sa nasanay na ako, hanggang hinayaan ako ni Habi na pwede na ako mag-drive. Pero sa ngayong 2026, nagre-ready na ako, nag-aaral ulit. Inaaral ko na naman yung ibang mga sa pag-drive para ipasa ko na yung sa driving test, para ipasa ko yung sa restricted license, kasi mag-i-expire na ang learner license ko. Ito isang investment na wala kang kalugian, hindi kailangan mong matuto. Kaya ito, samahan niyo ako sa pagdadrive.